أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasama ko ngayon si Brother Jibril. Masya Allah, si Jibril Salvador. Oo. Taga saan ka, brother? Damang Norte, Kalamanyugan, Cagayan po. Taga Camalaniugan, dito sa Cagayan. Malapit actually. Ito yung province next pababa, next sa Apari. Kasi yung Apari yung pinakatuktok na. Next. Sa downstream, Cagayan. Okay. So si Brother Jibril, kailan ka yumakap sa Islam? Yumakap ako sa Islam taong 2014. Nung at that time, nasa Saudi po ako. At that time. So before ka yumakap sa Islam, ano yung religion mo, Brother Jibril? Roman Catholic po ako dati. Roman Catholic. Okay, so sa pagiging Catholic mo dati, ikaw ba ay practicing na Roman Catholic o paano mo maisasalarawan yung relihiyon mo dati, yung buhay mo bilang Katoliko? Ano ako dati, Roman Catholic, tapos okay naman yung Roman Catholic, ang kaya lang ang problema, hindi po ang tawag nito. Hindi Nahirapan ka mag-Tagalog, brother, no? Sige. Hindi paano mo isasalarawan yung pagkakatoliko mo dati? Hindi po tugma hindi po tama yung mga pananampalataya kumbaga sa Allah. So yun yung nakita mo. Yun yung nakita. Pero ikaw as a Catholic, pina-practice mo ba yung dati mong religion? Hindi ko namang inaano yung dati kong religion, basta sinusunod ko na lang yung mga kagoligan, yung mga kinagisnan ko. Pero paano naman yung pagsisimba mo sa simbahan? Actually, lagi naman ako nagsisimba at lagi akong humihiling sa dakilang may likha. Nung time na yon, rumerekta na ako sa kanya. Hindi na si Jesus. Hindi na ako kay Jesus. Pero may time na na hawak-hawakan ko lang yung kanyang cross nung time na yon. Pero doon ako sa taas. Rumerekta sa kanya na nagdadasal lagi. So ibig sabihin talagang paladasal ka pa rin. Pero hindi mo nga lang talaga nakilala pa yung talagang ibinigay na lang na religion. Yung time na yun. So ngayon, ano naman yung kwento ng pagbabalik Islam mo? Paano ka nagbalik Islam? Actually, nung nasa Saudi ako, meron akong isang kaibigan na balik Islam din. Yung that time, kasi nung nasa Saudi kami, uso yung alak-alak doon nung time na yun eh. Lagi ko siyang niyayayang uminom kasi hindi pa ako Muslim nung time na yun. Lagi ko siyang inayayang uminom at nagiinuman kami. Sumasama naman siya, hindi naman siya nagrereklamo. Subhanallah, hindi siya nagrereklamo yung time na yun. Yung pala mali pala yung mga ginagawa ko na yun. Pero ganun pala yung niya. Napakaganda yung niya, parang na niya yung yung kalooban ko. Pero yung talagang point na kung bakit ako nagbalik Islam, yung pag-aasawa ko ng kasi gusto niya akong idemanda nung asawa ko nung time na yun eh, kasi kahiwalay lang namin yung time na yun. Ngayon, merong isang nakilala ko doon na gusto niya ako at gusto niya magpakasal sa akin. Tinanong ko doon sa kapatid na kung pwede bang mag-asawa at magpakasal sa Islam na walang magiging problema at na kinausap niya ako, pwede, sabi niya sa akin. Mag-asawa ka, ikasal mo, sabi niya. Pero ang problema kasi kako baka idemanda ako nung yung dati kong asawa. Ang sabi niya, hindi ka may dedemanda. Yun ang sabi niya sa akin yung time na yun. Kaya yun yung yun yung ginawa ko. Nag-asawa ako, nagbalik Islam ako muna. Bago ako nag-asawa ng ibang babae. Okay, so ibig sabihin talagang ang intention mo para lang mapakasalan yung magiging asawa mo. Kasi kasal kayo nung una, di ba? Kasal kami nung una. So ibig sabihin, yun talaga yung pinakauna mong intensyon noon. Yun yung pinakauna. Alam niya yan. Tapos ngayon, kumusta naman yung pagbabalik Islam mo?
Alhamdulillah, unti-unti kong nakilala ang Allah. Yung time na yon. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kasi, nung bago ako ganito ang isto niyan, bago ako nagbalik Islam, lumipat ako dun sa tirahan namin sa Jeddah, Saudi. At yung linipatan kong kwarto, dating balik Islam din. Ngayon, ang nangyari, umalis sila. Tapos iniwanan nila lahat naman yung mga babasahin doon, lalong-lalo na yung Quran. Nakita ko ngayon. Ang ginawa ko, nilinis ko, inayos ko, hindi nagtagal. Doon ako nagbalik Islam. Kaya siguro ako talagang ibinigay sa akin Allah na yon, yung time na yon. Mashallah. So, dati, pag-aasawa pa lang yung gusto mo lang mapakasalan yung asawa mo. Bilang Muslim, pinapahintulutan naman na mag-asawa ng pangalawa. So, pero ngayon, kumusta naman yung intention mo? Allahu Akbar. Allahu Akbar. May nag-improve ba? Malaki po ang improve. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So, ngayon, nag-Muslim ka ba para lang sa asawa o ano ba ito yung intention mo ngayon? Hindi na po. Hindi na asawa. Talagang alhamdulillah. Para sa kaluluwa ko na itong ko. Kasi nakilala ko na si Allah eh. Unti-unti nakilala ko na si Allah. At mga kapatid, gusto ko lang malaman ninyo na si Brother Jibril, ilang taon ka na, brother? 47 na po. 47 years old, pero alam niyo, isa siya sa mga aktibo natin na estudyante, nag-aaral ng Arabic at the age of 47. Alhamdulillah, si Brother Jibril ngayon nakakabasa na ng Arabic. Naluluha pa si Brother Jibril. Bakit ka naging emotional, Brother Jibril? Tears of joy. Tears of joy na masaya ako na nakilala ko ang Islam. Masya Allah, Allahu Akbar, no? Talagang ginabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa religion na ito. Meron ba kayang tsansa na baka bumalik ka sa pagka-Kristiyano? Dinadalain ko kay Allah na sana kunin na lang sa akin yung buhay ko kung ganun mang mangyayari kasi gusto ko na dito sa Islam eh. Alhamdulillah. So, ibig sabihin talagang dito ka na babawian ng buhay dito na po, inshallah. So, wala na pagkakataon o tsansa pa na bumalik ka pa sa pagiging Katoliko mo? Wala na po. At dinadalangin ko lagi kay Allah na bawian niya ako ng buhay sa loob ng Islam. Amin, inshallah. At ganun din tayong lahat, mga kapatid, no? Oo. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag ninyong hayaan na kayo ay abutan datna ng kamatayan maliban na kayo ay mga Muslim. Inshallah, dito tayo mamamatay. So, yun, Brother Jibril, ano yung kaibahan ng buhay mo noon at buhay mo ngayon? Ibang-iba po yung buhay ko noon sa kaya ngayon. Mas maganda po yung ngayon kasi ang dami po nagbago eh. Wala na yung pagsisinungaling, wala na yung pagsusugal, wala na yung pag-iinom, wala na yung mga pambababae na walang katarungan. So dati nagbibisyo ka? Bisyo po. Nandyan po lahat ng bisyo nung time na nung Kristiyano pa ako. Pero ngayon, alhamdulillah, wala na lahat. Alhamdulillah, wala na po lahat. Alhamdulillah. So malaking pagbabago. Malaki po yung pagbabago. Malaking pagbabago yung dulot ng Islam sa kanyang buhay. Alhamdulillah, si Brother Jibril. So ngayon, ano yung pinakamensahe mo sa mga hindi pa Muslim, mga Kristiyano, lalo na mga Katoliko na ano yung maipapayo mo sa kanila, mensahe mo sa kanila? Ang maipapayo ko sa inyo, mga mahal na kapatid, inshallah, pag-aralan nyo ang Islam, mag-research kayo dahil nandito ang tunay na kaligayahan sa loob ng Islam. Masya Allah, maraming salamat, Brother Jibril. At yun po, alhamdulillah, short interview lang kay Brother Jibril kung paano siya yumakap sa Islam. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Brad.